Nakapanayam ng TV host actress na si Tony Gonzaga ang content creator na si Bea Bores sa bagong episode ng online talk show sa YouTube na Tony Talks. Doon ay inamin ni Bea na sinubukan niyang ipalaglag ang sanggol na nasa sinapupunan niya dahil sa edad na 22 ay nabuntis daw siya ng hindi inaasahan. Ibinunyag din ni Bea sa naturang panayam na nagkahiwalay sila ng kanyang jowa ilang araw bago niya madiskobring buntis siya sa kanyang unang anak. Bagamat walang sinasabing pangalan ang content creator kung sino ang huli niyang nakarelasyon, lumantad ang Sales Vice President ng iShip Logipack Incorporated na si Meray Yamada. Batay sa kumakalat na screenshot, inako ni Meray na siya ang ama ng dinadala ni Bea at ibinunyag din niyang babae ang gender ng magiging anak nila. Ibinahagi ni Bea sa panayam sa kanya ni Tony na pumunta siya sa isang clinic sa Los Angeles, California para sana ipatanggal ang sanggol sa sinapupunan niya. Ayon sa kanya, may takot naman daw talaga siya sa Diyos, pero noong time na yun ay kinuwestiyon niya ito na bakit ganun. Ulila na nga yung title ko, bibigyan mo pa ako ng bagong title, The Single Mom. At dahil sa kabutihan ng Diyos ay ilang senyales ang ibinigay raw sa kanya para huwag niyang ituloy ang binabalak na pagpapalaglag. Umabot po sa point na nandun talaga ako sa clinic. To take the baby out? Yeah. Dumating ka na sa point na yun? Yes. Ready na ako. I was going through the test and everything. It took an hour. Nandun ako nakaupo. And then, after everything, slowly, biglang may pumasok. Tapos sinabi niya na lang na, you can't push through with this. You're getting rid of the baby? Yeah, you can't push through with this. So, unang pumasok sa isip ko, iba ka talaga. Parang nagpapakita ka talaga. Sino nagsabi nun? Yung nurse po doon. Ha? Samantalang it's a clinic that gets rid of the baby? Well, may reason naman, pero mas tinig ko siya na sign eh. Tapos, sa plane naman po, on the way sa New York, kasi sa LA nangyari. I was crying sa plane. I was so lost eh. I know naman na kayang-kaya kong, if I push through with my pregnancy, kaya ko pa rin. Buhayin. Yes, and my baby will grow up full of love. It's just that, hindi talaga mawawalan yung thoughts na, what if? Ano niyo po yun, Miss Tony, na what if, like, other option, yun. So, umiyak ako. Tapos katabi ko po, was a white lady na very liberal siya. Tapos I think nag-kick in yung maternal instincts niya. Just, wala akong balak siya kasapin. And then she talked to me. She was like, what's happening? Like, are you okay? Ganyan. Tapos sabi ko, I'm just really sad because I'm actually pregnant. And here in America, women have a choice. To keep the baby or not? Yeah, women have a choice. But where I'm from, it's not really talked about that much. The first thing she said was, oh well, you know what they say, babies are a blessing from God. So, second sign? Second sign, Miss Tony. Pauwi na kami actually ni Danica na to sa Philippines. Miss Tony, hindi po ako nagbibiro ha. Siyempre, nasa isip ko yun. Like, nakatunganga lang talaga ako sa parang bench chair. Tapos biglang may lumapit sa akin na girl. Tapos sabi niya sa akin, hi, I don't want to disturb you, but I'm from parang Christian's Women Organization. So if you're ever going through something and you need support and you need help and you need guidance from the Lord, we're here and you can contact us anytime. So bigyan niya pa ako ng brochure. And I was like, hala, nakatunganga na nga ako. Actually, sinaschedule ko na po yung pagbalik ko. Sa clinic? Yeah. Tapos biglang may lalapit sa akin na ganun, tapos babae pa. Sabi ko, ano ba yan? Ang galing mo na! So, parang I was so speechless, but at the same time, sinasabi ko sa utak ko na, hindi niya ako papabayaan. Magiging okay kami ng baby ko. So, wala ka dapat katakutan. And I should continue with it. Nang tanungin nito ni si Bea kung kailan dumating yung point na sinabi niya sa sarili niya na makikinig na siya sa Diyos at ikikip niya na ang sanggol na nasa sinapupunan niya, sinabi ng content creator na malaking tulong umano sa kanyang pagtanggap ang malapit na kaibigan niyang si Andrea Brillantes. Ayon sa kanya, nakatanggap siya ng text message mula kay Andrea at ang nakalagay sa text ay, Bea, sana girl yung baby mo, tapos ang pangalan niya Hope. Dagdag pa ni Bea, nagkaroon siya ng lakas para lumaban at harapin ang bukas na may positibong pananaw na makakaya niya ang lahat dahil sa sanggol sa sinapupunan niya. Kailan dumating yung point na sinabi mo sa sarili mo, sige, 3 beses mo na akong kinausap, okay, I will listen to you. I will keep the baby. Siguro, actually, Miss Tony, sabihin ko na siya. Pero kasi, dito na talaga ako nagsabi na sobrang sakto talaga ng timing. Si Blythe, she texted me. She was also going through something. And then, ako naman, umiiyak ako kasi I'm going through a breakup. So she texted me na, Bea, sana girl yung baby mo. Tapos ang pangalan niya, Hope. And actually, yun po yung name ng baby ko, Miss Tony, Hope. Tapos, just because of that text and just because of that word, parang
Na-feel ko na, ay, my name na siya. So, kikip ko na to. And nagkaroon na talaga ako ng hope, Miss Tony, na hindi pa talaga mag-i-end yung life ko. It's not the end. And mas naging accepting po talaga ako. Kaya ever since, kahit hindi ko pa alam yung gender, hope na po talaga yung name ko for my baby. Hope. Hope. Bakit hope? Kasi Kasi I was at my rock bottom po. Pero I feel like, and I know, sa public na sinabi ko, Miss Tony, ang dami ko, punong-puno na po ako ng hope ngayon. I hope na everything will be okay, na binigay talaga siya ni God sa akin. Kasi may reason siya, hindi basta-basta lang. Kahit na wala akong partner, wala po akong kasama, I know that everything will be okay po. Kasunod nito ay ibinunyag ng content creator na Victoria Hope ang pangalan ng magiging anak niya. Paliwanag niya, kasi di ba syempre, paglagyan mo ng action yung Hope, di ba victorious siya? Proud namang sinabi ni Bea sa naturang panayam na may ibinunyag na siya na galing mismo sa kanya. Samantala, tinanong ni Tony si Bea kung ano ang natutunan niya sa love at relationship. Sinabi ng content creator na hindi raw dapat minamadali yon. Bago matapos ang panayam ay sinabi ni Bea na sobrang nilo-look forward daw niya na makilala niya ang kanyang anak. What are you looking forward to in this new chapter? Of course, sobra po ako nag-look forward na makilala yung baby ko. Like, I'm just so positive na she's gonna bring joy talaga to my family. Kasi po mahilig talaga kami sa mga kids. And I can't wait po na she will grow up with so much love around her, Miss Tony. Kasi grabe talaga yung support system ko, grabe yung family and friends ko. Like, 3 weeks pa lang. Ang dami na nagtatanong na, can I buy this for your baby? Pwede ba to sa baby mo? What are your cravings? So I'm just really excited na bigyan siya ng sobrang daming love. Because I've been looking for love in the wrong places. And finally, mabubuhos ko na siya sa right person, Miss Tony. And I maganda know, yun. You've been looking for the right person all your life. binigyan ako ni Lord. Matatanda ang isinapubliko ni Bea sa kanyang YouTube vlog noong August 12, 2025 na nagdadalang tao siya makaraang mag-pregnancy test siya ng ilang ulit.